Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Nakaranas na po ba kayo ng matinding panghihinayang sa buhay niyo? Dahil may tao o bagay kayong naipagpalit na napakahalaga pala. O kaya ay meron kayong pagkakataong pinalampas na naranasan nyo sana. Diba? Hihinga ka na lang ng pagkalalim-lalim habang sinasabi ang salitang, sayang. Mas tumitindi pa yung panghihinayang natin kapag yung dapat sana ay sa atin ay naranasan, na-enjoy, pinapahalagahan ng iba. Halimbawa, isang maganda sanang produkto na parang gusto mong pero parang ayaw mo rin at one point. Binaba mo, nakuha, nabili ng iba, last stock na pala. Trabaho na hindi mo agad inaplayan o pinasukan, na napasukan ng iba, nang ma-realize mong gusto mo rin pala. O kaya ay isang manliligaw o prospect na ligawan na na-realize mong gwapo din pala, maganda rin pala, mabait, responsable at maayos ang buhay at mahal ko na rin pala. Yun nga lamang, nang ma-realize mo, meron na siyang iba. Sayang. Indeed, malungkot yung mga karanasan ganyan. Pero, pwede pa rin namang maging masaya, di ba? Sa piling ng ibang tao, gamit ang ibang bagay, at sa loob ng ibang pagkakataon. Life can still go on. Kaya, ibang usapan pagdating sa kaligtasan. Kasi kapag ang kaligtasan natin na iniaalok sa atin ni Kristo noon pa man, ang siyang hindi natin pinahalagahan, pilamlampas natin, hindi natin pwedeng sabihin, life can still go on pa rin naman. Sapagkat ito ay forever na nating pagsisisihan. Lalong-lalo na kapag na-realize natin na maraming mga tao, maraming mga bagay, maraming mga pagkakataon na leading to this para mas matanggap, mas makilala natin ang Panginoon upang mas mabago ng Panginoon ang buhay natin. Pero pinalampas lang natin ang mga bagay, tao at pagkakataong ito. Ang mga tanda na ito. Ito, mga kapatid, ang isa sa mga pangunahing mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon para sa atin. At ang konteksto ay ang hindi pananampalataya ng mga taong kaharap ni Kristo noon. Naghahanap sila ng mga karagdagan pang tanda upang kay Kristo sila'y maniwala. Gayong ang dami-dami na namang tanda. In fact, yung pinakamatinding tanda, hindi nga tanda siya na nga Ang Diyos na si Kristo na nga nasa harapan nila. Hindi pa rin sila naniwala talaga. Kaugnay nito ay kinumpara din ni Kristo ang mga taong kaharap niya noon sa mga tao sa Nineveh. Gayon din sa mga hindil sa pangunguna ng reyna ng Timog. Sapagkat ang mga tao sa Nineveh at ang reyna ng Timog kasama ng iba pang mga hentil ay naniwala sa Diyos, nagbalik loob sa Diyos, nagbago na ng kanilang buhay dahil lamang kay Jonah at kay Solomon.
lamang. Yes, si Jonah, bagamat pambihira yung nangyari sa kanya, na 3 araw ay nasa tiyan ng dambuhalang isda, ay nabuhay pa. At ang Nineveh, sa pamamagitan ng kanyang pangaral na napaka-brutal ng mga tao roon, ay napagbago niya, na-convert niya. At si Solomon, na wala yatang kaparis ang wisdom, yes, pwede nating langin lang yan. Lang. Jonah, Solomon lang, kung ikukumpara kay Kristo nga naman. Sila ay mga tanda lang. Si Kristo, siya talaga ang Diyos na totoo. Pero yung mga tao sa Nineveh at ang mga Hentil, sa pamamagitan ni Solomon at ni Jonas ay nagbago. Samantalang yung mga kaharap ni Kristo, hindi. Napakatitigas ng ulo. Kaya nga sabi ni Kristo, titindig ang mga taga Nineveh at ang reyna ng Timog sa inyo pagdating ng paghuhukom. Parurusahan kayo sa pamamagitan ng mga taong ito. Bakit? Sapagkat makikita nyo sila na nasa langit na. Samantalang kayo nasa impyerno, gayong mas maganda at mas malaki, mas marami sana kayong mga tsansa na napunta ng langit kaysa sa kanila. Yung masasabi at maiisip nilang, sayang, dapat kami rin ang nandyan. Mga kapatid, ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumatagos pa rin hanggang ngayon. Hindi lang ito para sa mga tao noon ng kapanahunan ng Panginoon. In fact, mas applicable sa atin ito ngayon. Sapagkat kumpara sa mga taga Nineveh, sa reyna ng Timog at ang mga pagano, kahit ikukumpara tayo sa mga tao na kasama personally si Kristo, mas lamang na lamang tayo sa mga tanda upang tayo ay totoong magbago, upang isuko talaga natin ang ating buhay kay Kristo. O sige, patunayan natin. Yung mga tao na kasama ni Kristo ng personal, hindi naman sila siguradong Diyos siya. Kung sigurado ba sila, ipapako nila siya. Hindi. Tayo, sigurado na tayo na Diyos si Kristo. At meron tayong mga maliwanag na patunay para dito. Walang ganyan ang mga tao noon. Kumpleto na tayo sa banal na kasulatan. Kumpleto tayo sa mga sakramento. Araw-araw pwede tayong magsimba. Araw-araw pwede nating tanggapin si Kristo. Baka nga mas mapalad pa tayo kay Maria nung nabubuhay siya ng personal. I mean, kasi yung physical na contact nila ng Panginoon, madalas naman wala sa bahay si Kristo tayo pwedeng araw-araw Yung physical na maranasan natin siya sa banal na Eucharistia. Napakarami ng mga tao ang nauna sa atin ang nagpapatunay na tama ang pananampalataya natin, na totoo ang simbang kinabibilangan natin. Napakaraming mga tao nakapaligid sa ating naniniwala sa Panginoon, na po pwede natin kahawahan ng kabanalan. Ang banal na kasulatan ay naipapaliwanag sa atin ng malinaw. At hitik tayo sa higit 2,000 taong karanasan bilang simbahan na hindi kayang gibain ni pabulaanan ng sinuman. The church maintains it that we have the fullness of the means of salvation. Kompleto tayo sa mga kinakailangan natin upang makamit natin, ma-enjoy na natin ang fullness ng kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin.
Kaya kapag nagkataon, mas magiging matitindi ang pagsisisi natin kesa sa kapanahunan, kesa sa mga tao sa kapanahunan ng Panginoon. Mas magiging matindi ang pagsisisi natin. Lalo pat makikita din naman natin sa kalangitan yung mga taong kumpara sa atin ay hindi nabiyaan ng mga tao, ng mga bagay, ng mga sitwasyon na mas maglilid sa kanila sa ating Panginoon. Magiging napakatindi ng pagsisisi natin. Dahil ang mga bagay, mga tao, at ang mga sitwasyon na ito ay pinalampas natin. At magiging napakatindi ng pagsisisi natin kasi wala tayong ibang sisisihin, kundi ang sarili lamang natin. Kaya sana wag tayong humantong sa ganitong uri ng pagdurusa dahil yun ang isa sa mga matitinding pagiging pagdurusa natin sa impyerno. Walang hanggang panghihinayang, walang hanggang pagsisisi, na wala naman tayong ibang mapapagbuntunan kundi ang ating sarili lamang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Isipin natin lagi kung anong meron tayo bilang mga Katoliko. Huwag po natin sayangin ito. Magdulot nawa ito para sa atin ng pagsuko ng sarili natin kay Kristo at ng ganap na pagbabago. Huwag din natin sayangin yung mga tao, yung mga bagay, yung mga sitwasyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi lamang patungkol sa kaligtasan natin, kundi patungkol sa makabuluhan sana at masaya sana ng buhay natin. Hindi pwedeng lahat ng tao, lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon ay maranasan natin. Hindi natin kakayanin. Hindi pwedeng mangyari yon. Pero pwede tayong mamili ng pinakamahalagang tao, pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang sitwasyon na i-cherish natin.